Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung pahayag po ni former Senator Leila de Lima at ganun din po si Senator Bato the Puncher de la Rosa. At ito rin pong isang mambabatas meron pong take sa sinabi ng inyong VP Pusit about sa paglustay ng pera. Talaga naman, galing pa sa bunganga ng inyong bising presidenteng Pusit. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating live stream at video premiere. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At labis po ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtulong sa ating channel, no? Lalong-lalo na doon po sa mga nakakasama natin sa ating live stream na mas kinahating gabi na sa ating bansa o kung saang man bansa kayo naroon, nandiyan pa rin kayo, patuloy na nakikihabilo, nakikipag-usap, no? Sa ating live stream, no? Maraming salamat po and may God bless us all. May God bless our country and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes. So eto po mga kababayan, panandalian lang tayo, mabilisan lang po ito. Unahin natin itong balita sa Manila Bulletin kasi po may sinabi po dito si former Senator Leila de Lima tungkol po dyan sa impeachment complaint na kanilang isinumite. No? De Lima explained why there are unrelated allegations in BP Duterte's impeachment complaint. Pinapaliwanag niya po bakit daw may unrelated, no? Former Senator Leila de Lima has addressed the biggest criticism so far in connection with the impeachment complaint filed in the House of Representatives against Vice President Sara Pusit Duterte. That is, the inclusion of allegations that have nothing to do with her vice presidency. Ay, ano yung sinama nila? De Lima, in a radio TV interview Tuesday, said there were two reasons why the complaints including such offenses under the 24 articles of impeachments against Duterte. The first reason is to give the would-be senator judge a better idea of the vice president's overall character. Yung pala ang una, para daw po mabigyan ng idea itong mga senador na magiging judge kung ano talaga ang karakter ni Sara Pusit. Quote, naisip po ng mga coalition of complainants with the assistance of counsel na pwedeng ilagay po yan para ipakita yung fitness ng magiging respondent at ito nga si BP Sara sa kanyang pagiging vice president. Maganda naman yan. Siguro pinag-aralan talaga, no? Kasi sabi niya with the advice of the counsel. The fact that she's involved according to the affidavit of Arturo Lascanas nung siya ay nakaupo pa as Davao Mayor from 2010 to 2013 and 2016 to 2022, ito ay parang additional na circumstance. Additional fact na nagpapakita na hindi karapat-dapat yung pinakita niya yung overall capacity niya na lack of capacity ni maging vice president. Ginamit yung kay Las Cañas. Las Cañas is a self-confessed hitman of the Bao Death Squad and is working with the ICC in the bid to hold former President Rodrigo Duterte accountable for his bloody war on drugs. Listed among the articles of impeachment in the complaint filed on December 2nd were the following allegations. Ito daw po. Amassing o yung pag-kolekta ng 111 million pesos in personal accounts and hundreds of millions in joint accounts with her father Rodrigo Duterte between 2007 and 2015. Direct involvement in the extrajudicial killings through the Davao Death Squad during her term as mayor, and unexplained wealth as reflected in her SALN o yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth from
2007 to 2017. Ayan. Kine-question natin ngayon yung kanyang karakter. Yung kanyang ugali, ay nako. Oo. Yung kanyang pagkakaano sa mga iba't ibang krimen. Hindi lang yung mga current, yung tungkol nga sa misuse ng public funds which could be plunder and which is high crime, and yun din na mga dati na ginagawa niya sa Davao. Yun lang po ang ibig ipakita ng coalition of complainants. O kaya pala may unrelated and other high crimes. Oo. Ito pa, mas maigi yung babawasan lang. O. Ito yung second reason nila. The second reason, according to De Lima, is to provide the House with the exhaustive list of the Vice President alleged misdeed. The ball is with the House of Representatives. Ha? Hindi naman sila obligado na i-approve nila or tatanggapin nila yung lahat ng grounds na yan. At the end of the day, ang pipili dyan ay yung House of Representatives. Ang dami kasi mga kababayan eh. Mas maigi yung babawasan lang kaysa magdadagdag pa. Baka maisip pa later na magdagdag. Yan po ang naging mindset. Kaya pala. Nga naman, mas maganda nga naman. No? Kung sakasakaling konti nga lang naman at may maisip pa, pwedeng dagdagan. Kaysa naman mabawasan. Di ba? Yan, at least inexplain ni De Lima. No? Kaso mo, meron ng iba na clouded na yung utak eh. No? Tulad ni Salceda, nagbigay ng opinion. Hindi daw magmamaterialize kasi sabi ng Pangulo, wag na daw i-impeach. Tingnan mo, ginamit pa yung pangalan ng Pangulo. Mamaya, ang Pangulo ang i-impeach dyan kasi interfering. Di ba? Nakikialam. Ano naman to, nakikisawsa pa, nakikiaso sa Pangulo eh. Tapos sa Senado, alam nyo na, ang daming kakampi ni Pusit dyan. Si Bato na nga lang, ito Si Bato na lang dumadaldal na ito pong sabi niya sa Manila Bulletin ulit Bato on impeachment complaint filed versus BP Sara. Go ahead. Ang yamang. Ang sabi niya, go ahead kasi alam niya, marami sila sa Senado Sila ang huling halakhak. Sila ang judge dyan. Despite Senate President Francis Escudero's call to his colleagues to refrain, nagsalita na ang SP. Pero si Bato, hindi. Hindi mo ako mapipitigilan. Sino ka ba? Wala kang karapatan. Senate President ka lang. Amo ko to. Kailangan ko depensahan. Ganyan po si Bato. Tingnan mo nagsabi na, nagpaalala na ang Senate President na hanggat maaari, refrain from commenting on the impeachment case against Duterte. Ronald De La Rosa did not stop to tell those who filed to go ahead. Tingnan ninyo. Refrain. Kaso si Bato hindi magre-refrain yan. Parang hindi po militar yan. Wala yatang natutunan ito sa PMA. They can do it. Nobody stopping them. If they want to do it, then go ahead. Wala pong problema. Kasi alam niya, alam niya maraming bilang sa pusit sa Senado. Kaya malakas ang loob niya itong sabihin. With this, Escudero reminded senators that the filing endorsement of an impeachment complaint in the House marks the beginning of a process enshrined in the Constitution to ensure accountability among the country's highest public officials. Tingnan mo. Buti pa ito, alam niya. As such, should the Senate be called upon to act as an impeachment court, any perception of bias or prejudgment would undermine not only the integrity of the impeachment trial but also the public trust in the Senate as an institution. Di ba? Ang ganda ng paliwanag ni Senate President para po hindi magkaroon ng bias or prejudgment. Pero si Bato, anong sabi niya? Go ahead. Di ba? Nakakahiya po. Grabe ito. Nakakabanas mga kababayan. To start with, alam naman natin na sinisingle out nila yung OBP for what? Yung sabi ni Bato, yung interview niya kay Karen Davila. Alam natin what's the motive behind. Kung gusto nila, talagang seryoso sila, maimbestigahan yung confidential funds na yan, they should start with the Office of the President. Nako, dinamay pa ang Office of the President. Bato, napanood mo ba yung budget deliberation ng OP? Wala nga silang matanong. Tapos ang gusto mo, ang OP, come on, di ikaw, mag-open up ka. Diba? Sa committee mo. Ay, nako, mga kababayan, ang daming dak-dak ni Bato. No?
Nakakaasar lang. Kaya itong tuta nitong si mga Duterte, pagtatanggol niya, siyempre, walang batong senator kung walang Duterte. Walang batong PMP chief kung walang Duterte. Tapos titirahin mo ang OP. Ang sabi ni Angara during the 2024 budget deliberation ng OP, napaka-detailed po eh. O anong sasabihin mong umpisahan sa OP? 'Di ba? Nakakaya ka ba to? Nandadamay ka lang, deflection lang kayo. Oo, para lang maprotektahan nyo ang pusit na hindi makapag-depensa. Kasi bakit? Walang advance question. Tangin Naturingan abogado, naturingan vice presidente, dating cabinet member, nag-aas ng advance question. Wow! Tapos sabi pa, hindi siya magpapatawad sa harapan ng publiko, ng mga taga-Ipugaw na maaring may mga minor. Walang pinipiling lugar basta may sawalat niya. Kaya nga sabi, hell hath no fury. Ganyan, wala siyang pipiliin kasi galit na siya. Hindi niya alam na vice presidente siya, na may mga bata doon, may mga minor na nakikinig sa kanya at gagawin siyang impluwensya. 'Di ba? Ayun ang binigay niyang magandang aral sa mga bata. Huwag kayong magpatawad. Gago, 'di ba? Now, yung sinasabi niya, itong si Pusit na yan daw impeachment process ay paggagastos lang, wasteful. Pagwawaldas lang daw ng pera ng kabanong bayan. Inalmahan siya diyan. Inalmahan siya ni Jude Isidre ng Tingog Party List. Sa politiko. Look who's talking. Jude Isidre says Sara Duterte not in position to criticize wasteful impeachment spending. Siya nga yun di ba? Si Sara Pusit yan Siya ang wasteful tapos sasabihin niya, ang impeachment, maggagastos lang. Di ba? Pinalagan siya. Sabi ni Isidre, during Tuesday press conference, Isidre reminded Duterte that she was the one who spent 125 million in confidential funds in just 11 days in December 2022. Including the 500 million sa OBP. Kaya nga 625 Quote, kung pagwawaldas lang din, hindi siguro ang vice presidente ang tamang tao na mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ho kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, I don't think that procedures such as the impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Correct. Paano nasabi ni Duterte pagwawaldas yan? Di ba? Grabe mga kababayan. Isidre stressed that the House of Representatives is constitutionally mandated to act when an impeachment complaint is filed. Bataan Representative Geraldine Roman called on Duterte to just let the House do its mandate. Correct. Kasi nga, gusto niyang impluwensyahan wala siyang kakampi sa House. Baka si Representative Salceda, tanong lang, kakampi ka ba ni Duterte? Kasi sabi ni Salceda, hindi daw mag-prosper. Wala daw. Kasi masusundin nila yung gusto ng Pangulo. Wag na lang daw i-impeach. Wag kang gumamit ng Bongbong Marcos card ha. Yun, yung time na wala pang impeachment complaint. Ngayon may impeachment complaint. So clouded na ang iyong decision. Dapat kang mag-inhibit, Salceda. Nagbigay ka ng public pronouncement. So, the impeachment process have happened even in the past with former Supreme Court Justice Corona at kay President Erap. Many things happened. Are we to say that it was also a waste of public funds? So just let us do our work and we will see. Let the truth prevail. Correct. Tama po yan. Kaya ikaw Pusit, sa bagay, hindi naman siguro nagdadasal ito. Kasi sabi niya, siya ang presidente ng impyerno. Hindi siya magpapatawad. Wala pong puwang sa puso ni Sara Pusit Duterte ang salitang pagpapatawad. Hindi siya marunong magpakumbaba, Masyado siyang, again, above the law, mga kababayan. Ayan po ang inyong Vice Presidenteng Pusit. Above the law, mga kababayan. Nakakahiya po. So ito, sa aking opinion, dapat talaga siyang ma-impeach. Dapat lang. At para hindi na po siya makapagsilbi sa public office. Kasi hindi po siya magandang ehemplo, magandang halimbawa sa mga kabataan. Yun na lang sabihin mo in public na hindi ka magpapatawad, gagantihan mo sila. Ay nako, anong binigay mong aral sa mga kabataan? Kawalang hiyaan. Ayan po,
ang itinuturo ng Duterte. Patayin mo to, patayin mo yan. Gantihan mo to, gantihan mo siya. O ngayon, hindi kita papatawarin. Bagkus lalo kitang aalipustahin, yuyurakan, ibabagsak. Ganun po. Yan ang itinuturo ng inyong Vice Presidente. Ang kawalang hiyaan pa, napunta pa ng DepEd o wala naman palang alam, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.